Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mga kaibigan, si Vice President Leni Robredo po ay nagsabi na siya po ay may karapatang magsalita kahit hindi siya ang Vice Presidente. Ito ay kaugnay sa mga sinasabi ng mga tanga, ng mga gago, mga siraulo, na wala raw karapatang magbigay ng suhestyon si Vice President Leni Robredo. Yan alam nyo kung manghuhuli ng tanga, kung yan tanga, hinuhuli ho yan. At yung katangahan ay labag sa batas. Sa gobyerno po maraming mahuhuli. Sa gobyerno marami yan Tsaka sa mga supporter ng administrasyon. Hanap pa tayo ng malaking kulungan, mga kaibigan, para sila magkasya. Alam ba ninyo yung ibinalita natin nung isang araw o nung isang gabi na isang alkalde po na nagbitiw sa tungkulin dahil po sa karamdaman at isinali ng kanyang tungkulin doon sa kanyang vice alkalde, diyan po yan sa lalawigan ng Quirino, ay pumanaw na po, mga kaibigan. At yung mga hindi natin natalakay kagabi, kamukha nung sinasabi ni Soto na siya po'y natulala dahil po matapos na ipuwera si Duque doon sa mga sasampahan ng kaso dahil po sa mga magnanakaw sa PhilHealth. At sabi ko nga sa inyo, ang katangahan, kung yan ay pinagbabawal at labag sa batas ang katangahan, mga kaibigan, pwedeng makulong si Gadun si Utorni. Attorney ba tawag dyan? Utorni dapat tawag dyan. Inuuto niya si Bongbong Saka yung pangkat ng parang bulbul mga nang uuto yan Subukan mo wag bigyan ng pera yan. Tignan mo kung saan naman magsisip-sip yung mga yan. Yan ang hirap kay Bongbong, hindi na nadala Mga loyalist yan sa kwarta. At minumungkahi nitong ombudsman sa COA, Commission on Audit, na kanilang sampahan ng kaso o idemanda itong DBM, Department of Budget and Mismanagement, for withholding its funds worth 173 million. Ayaw ilabas, aprobahan o ilabas nitong DBM yung pondo ng COA na 173 million. Baitaran. Walang hiya, po. Bueno, mga kaibigan, yan nga po ang mga bali-balita ngayon. Nasa na ba yun? Nawala na naman. Sandali po, mga kaibigan. Hindi. Nasara meron ka lang mapindot ng konti, nawawala. Ayan po, mga kaibigan, nahanap ko yung balita na ating pong ibabalita. Yung isang mayor na binanggit natin nung isang gabi na nag-resign dahil siya po'y may karamdaman, mga kaibigan, at isinali na niya, pinaubaya na niya yung kanyang posisyon bilang mayor, buhay pa siya noon. Doon sa kanyang vice mayor, mga kaibigan, pumanaw na itong
alkalde na ating binabanggit. Ang pangalan po nitong mayor ng Quirino Province, kasi yung Quirino, napunta na ako riyan mga kaibigan Yan ho, sa Madela pala ito, Municipality of Madela, dyan po sa Quirino Province. At pumanaw na si Mayor Florante Ruiz, na nung nakaraang linggo na bumaba sa kanyang tungkulin para isalin po yung posisyon sa kanyang vice mayor. At kahapon siya pumanaw, mga kaibigan, kasing edad ko po, 61. Ayan po, At sabi nga natin, ang kamatayan nitong taong ito, magiging dakila siya, di ba? Sapagkat hindi siya naglambitin sa pwesto, hindi tulad nung ating presidente. Hindi natin alam kung yan nakakalakad pa o ano, mga kaibigan, dahil hindi naman nakikita ng live yan, hindi ba? At yan kakaibang presidente yan Sa lahat na naging presidente, kahit sa buong mundo, wala hong ganyan Yung hindi lumalabas, mga kaibigan, isang beses, isang buwan na lang daw, sabi ni Roque, magsasalita ito sa tape recording, tape recorded na video. Ayan po, mga kaibigan. So tayo po ay humahanga dito po kay Mayor Florante Pong Ruiz. Alam niyo yung Quirino, nung araw yan, nung panahon ni FBR, merong kinausap tayo nung gobernador dyan babae yung gobernador dati dyan, pamangkin ni dating gobernador Dulay. Kernel po yun, si Dulay, naging gobernador. Nakulong yun At papalabas na sana ng kulungan, isang buwan, bago siya makalaya, panahon ni FBR, namatayan sa kulungan. So ngayon, itong pamangkin po, ang naging gobernador, si dating gobernador Josico. At tayo po ay napakiusapan dati niyan na magdala ng concert dun sa dulong-dulo yata yun ng Quirino Province Yun yung mismong bibig nung Cagayan River. Yung pinakabunganga ng Cagayan River. Napakagandang lalawigan po niyan. Yung napuntahan namin doon na bayan Yung mayor doon, nako, mga kaibigan, pinaglalaruan ng mga bata. Nung dumating kami doon sa venue na pagdadausan ng concert, mga kaibigan, yung mga bata, tinutokso lang siya nakalupasay lang yung mayor doon sa entablado, lasing. Mga kaibigan, at pinaglalaruan ng mga bata. Hindi man nagagalit yung mayor. Hindi mo sasabing mayor Mga kaibigan, pag nakita ninyo, na kaya nagulat kami, yan mo ba, mayor? Hinahanap namin yung mayor. Yan mayor. Nakalupasay din sa entablado, tinutokso ng mga bata. Pero napakagandang lugar yan, malamig. At saka yung lupa, iba kulay ng lupa, kulay pula. Kaya lang, bago mo marating yung bayan na yun, ewan ko kung ngayon maayos na karsada riyan. Bago namin narating yun, sipin mo from, dun sa unang bayan ng Quirino, inabot kami ng kulang humigit kumulang 2 oras na biyahe. Hindi dahil sa layo, dahil sa ang karsada po hindi maganda, napakakitid pa at nakakatakot. Talagang wala kayong makikita sa dadaanan ninyo.
na mga bahay o anuman, wala. Pagdating doon sa, ang pangalan yata ng bayan na yun, Pinagtipunan. Pinagtipunan, Pinagtipunan. Napakaganda nung kanilang nung kanilang City Hall. Mas maganda pa sa mga City Hall dito sa Metro Manila. Ano yun bundok yun, mga kaibigan. Yung bagong gawa yun, yung munisipyo na yun. Munisipyo lang tanaw na tanaw mo lahat ng paparating. Magmula dun sa harap nung municipal hall na napakaganda, mga kaibigan. Tanaw na tanaw mo kung sino yung mga dumarating, makikita mo lahat At ang ganda ng klima, malamig, At yung pong lupa nga nila, doon pala makikita mo na malusog yung lupa Kulay pula. No, totoong pula, hindi yung mamula-mula, hindi talagang kulay pula. Dinala ko dyan itong walang hiya. Nanising kunduling, hindi ako naabutan. Ang laki ng binayad sa kanya doon. Binaril pa nga yung concert na yun Anong binaril? Binaril ng tunay na baril. Hindi Walang yaya si Freddy, mga kaibigan. Akalain ninyo, ang daming nilang gustong pagpilian. Ako nag-suggest, bakit hindi ito kunin natin? Taga rito ito. Sa katabing lalawigan lang, dito sa Isabela. Dito kunin natin. Pumayag naman. Anong taon nyo? Mga, mga 97, 97, mga kaibigan. Pinuntahan ko yan. Si Freding walang utang na loob, di ba? Magkano ba binayad nun? Kung di ako nagkakamali, 250,000 pesos. Ngayon, yung congressman na kausap ko, sinabi ko yung budget, pumayag naman. Pagkatapos, isang araw, tinawagan ako nung congressman. Pumunta ka niya, magkita tayo doon sa sa isang restaurant dyan sa Tomas Morato. Sa Annabel's, yan. Nagpunta ako ron. Akalain niyo ba pagdating ko ron, nandun na si Freddy Aguilar? Mga kaibigan, yun pala, nung pagkatapos ko siyang kausapin, na kinukuha siya ron, nagtanong-tanong na kung sino yung kumukuha ng concert para doon. Nagkasundo na kami sa presyo yun pala, dumirekta siya. Kaya gusto niya siguro, akala niya siguro hihingi ako ng komisyon. Di ba? Ngayon, kaya siguro tinawagan agad ako nung congressman, mga kaibigan. At ang sabi, pumunta ka ron. Yung pala, ibibigay na niya yung pera doon kay Freddy Aguilar, mga kaibigan. At hindi niya idiniretsyong bigay kay Freddy Aguilar. Iniabot niya sa akin para makita ni Freddy Aguilar na walang iya siya. Di ba? Inabot sa akin, ibigay mo. Sabi nga sa akin, nakalagay sa bag Binigay ko, mga kaibigan. Walang iya talaga Doon ko na alam na pagtanto na walang iya ito. Dumirekta ron sa kwan. Akala niya siguro pinagtubuan ko. Di ba? Meron pang kawalang iyaan yan. Merong isang concert nun yung pamilya, huwag naman magagalit yung pamilya ni Freddy, hindi mo mapagkakatiwalaan yan Eto di kinontak ko ulit siya. Meron namang kumukuha doon sa Pangasinan naman. Ako, puro repair lang naman ako Hindi ko kailangan yan mga kaibigan. Yung concert na yun nagpunta kami doon sumama pa ako para lamang
ma-assure ko na magiging successful yung show. Ganon tayo eh. Ayaw nating napapahiya, mga kaibigan. Naging successful. Ngayon, may isa na namang show. Tinawagan na naman ako ng isang, yung mga opisyal dun sa Pangasinan. Dahil minsan na ako nilang pinagdala ng concert dun, tinanong ako ngayon kung madadala ko raw ba itong si Freddy Aguilar doon. Sabi ko, oo. Kakausapin ko kung magkano. Inalam niya kung saan sa Pangasinan ako. Hindi na ho ako kinontak. Nung mga kumontak sa akin doon sa Pangasinan. Alam niyo kung bakit? Yung palang kapatid nito si Freddy Aguilar, yung manunuba, na babaeng kapatid niya, may isa pang babae yan na kapatid Lagi nahuhuli ng NBI dahil istapador. Yung pala, dumirekta ron. Hinanap nila, ganun ang style niya, kaya walang kumukuha na dyan ng mga show, walang kumukuha dyan. Sapagkat balasubas mga kaibigan puro panloloko ginagawa. Gagamitin ka na, bibigyan mo siya ng trabaho para magkaroon ng hanap buhay, wawalang yain ka pa hinahanap nung kapatid niya yung tsaka yung bayaw niyang walang hiya rin. Hinahanap nila yung kung sino yung kakausapin sa Pangasinan. Mga kaibigan. Dumirekta na sila ron. Ako kung ano na nangyari sa kanila. Ni Sing Kunduling, di ako nabigyan yan Walang hiya na yan. Ni Kapi nga, hindi ako napakapi. Ba't ba tayo napunta sa walang hiyang Masamang maalala ko yung Quirino Pag naalala ko na, hindi ko siya pwedeng makalimutan. Nung maikwento ko na yan, itong bandang huli, dun sa mga kakilala rin namin, yung mga folk singer din, di ba? Yung mga veterano. Sabi niya, ikaw talaga, hindi ka na nadalarian. Hindi naman yung dadalawang beses yan Meron pang isa Di ba yung mag-a-anibersaryo sana ng Ampatuan Massacre, mga kaibigan. Sino ba yung kumausap? Meron yatang pinadalang tao itong Ampatuan. Sabi ko, mas maganda magkaroon ng activities. Para doon sa paggunita. Doon sa Ampatuan Massacre. Ngayon, nag-line up ako ng activities na dito gagawin sa Maynila para makita ng tao, di ba? Dito sa Maynila. Balak namin, ang sinadjust ko, maglagay tayo ng entablado dyan sa Rojas Boulevard para merong may impact, makita ng mga tao yan. Ngayon, at meron pang ibang activities. Ang bala ko talaga, igawa ng 3 araw na activities. Maraming magpe-perform. May budget sila yung pamilya ni Mangudadato. Di ba? Bigay ko yung budget. Kasama siya ron sa kasama si Aguilar doon sa line-up ng mga magpe-perform. At saka yung mga kasabayan namin nung araw. Na mga original. Bala kong, kasi kung isang araw lang, kukulangin. Ang gusto ko, maging 3 araw na activities yun. Sa Ross Boulevard. Si Mayor Alfredo Lim. Ngayon, nalaman na naman ni Freddy. Siyempre, kaya siya muling napakonekta diyan kay Mangudadato dahil doon sa aking idea na yon, mga kaibigan. Dahil gabi-gabi kaming nandoon sa bar niyang tinakbuhan niya, na bar na hindi niya binayaran ng upa. Kaya naputulan ng kuryente yun Ang laki ng utang sa kuryente
Bali ba yung nagtayo ng bar na yun, niloko rin niya, mga kaibigan. So, nung malaman niya yan, na ganito activities, alam niyo ginawa, kinontak si Mangudadato, at ipinresinta niya na sarili niya. Nagkakape ko rin sa Robinsons. Nakita ko yung anak niya. Kasama nung anak niya, yung isang kakilala kong folk singer, alam niya na ako nag-organize noon. Tinawag ko. Ano ka ako yun, dala mo? Dala-dala, poster. Ano yan? Siya na lang ang magko-concert. Mga kaibigan, doon di sa venue na ako nagplano. Ngayon, in-applyan niya ng permit. Siyempre, pagka maggagawa ka ng activities, applyan mo ng permit, di ba? Nakita ko ngayon si Mayor Lim. Dito yata sa Manila Hotel Nasa lubong ko Tinanong ko ngayon, sabi ko, Mayor, meron mo bang application ng permit para sa ganitong araw? Tatanong ko niya dun sa sa secretary ng City Hall, si Garay Blas. Tinanong niya, wala ba? Meron. Paano ka, kuya, may nalang hiya. Ako niyan Yan nag-a-apply ngayon, si Freddy Aguilar. Walang yaho, ginawa sa akin yan. Ako nag-isip lahat yan. Nagplano, ninakaw yung plano. Ganyan yan pati nga kanta, di ba, ninanakaw niya? Ngayon, anong sabi ni Mayor Lim? Di, applyan mo. Para, sa'yo mapunta yung permit. Ang ginawa ko ngayon, sumulat ako. Di in-applyan nila, di ba? Akala niya, masyado na siya magaling malakas. Mga kaibigan. Ang ginawa, kinancel yung application niya. At sinulatan siya na humingi ng paumanhin ng City Hall dahil ito may nauna na. Di, sira, hindi natuloy. Di ba? Pero nakwartahan niya si Mangudadato. Kaya simula noon, napadikit siya, biglang nagpakasal, di ba? Nagpakasal sa halos anak niya na lang, apo. Di ba? Matanda sa akin yan mga kaibigan, halos apo niya na. Yung inasawa niya. Di ba? At minor di edad yun. Mga kaibigan, ano ginawa? Nagpakasal ng Muslim style para makakolekta kay Mangudadato ng malaki, di ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Ngayon naman, tatakbo na naman daw siya. Party list naman daw. Nako, walang maniniwala sa'yo. Eto nga, napunta tayo tuloy dyan Sa Quirino Province tayo nang galing kasi hindi ko magawang makalimutan Mga kaibigan mga atraso Ngayon, eto ang sabi isa sa mga pangunahing kritisismo na ipinupukol ng mga suportae ng administrasyon, yung mga Dutertanings, di ba? Ni Digong nyo. Ang kanilang ipinupukol lagi kay Vice President Leni Robredo, yung kanyang pagbibigay ng mungkahi sa mga problema ng bansa natin, kung ano ang dapat na gawin, di ba? Ng ating gobyerno. Lalo na dito po sa pandemya, dito sa COVID-19 pandemic. Kasi si Vice President Leni Robredo, marami siyang mga ini-specified. Maliwanag, klaro ang kanyang mga binibitawang
mungkahi, mga suggestion. Masama ba yun? Ha? Hindi naman masama yun eh. Kasi unang-una, vice president ka eh. Eh tayo nga, nagbumungkahi kahit alam nating hindi gagawin eh. Di ba? Oh, mga kaibigan, kundi nga tanga yan si Tito Soto, natulala raw siya. Mga kaibigan, dahil hindi nakasama si Duque sa mga kakasuhan. Eh di ba sabi namin nung umpisa, kalokohan lang yung investigasyon na yan. Di ba? Oh, wala mangyayari dyan sapagkat yan issue ng PhilHealth, eh ginagamit lang ng administrasyon yan para takban yung mga totoong mas malalaking issue na magdidiin kay Presidente Duterte. Mga kaibigan, anong issue yan? Issue ng China. Hindi ba? Yung katraidoran sa bansang Pilipinas. Oh, pati AFP. Eh, yun na pala ngayon ang tinuturo sa Philippine Military Academy kung paano mo pagtatraidoran ng Pilipinas. Paano mo ibebenta sa dayuhan. Ngayon, ano pa isang malaki? Yung kanyang kalusugan, estado ng kanyang kalusugan, yan ang pinagtatakban nila. At yung katakot-takot na korupsyon, mga kaibigan, pinantatakip lang yan. Nakita ninyo nangyari ngayon doon sa Rojas Boulevard? Di ba umulan? Ayun, inanod na yung mga tubig. Yung mga nilagay nilang dolomite. Mga kaibigan, na-wash out na yung iba. Ngayon, ito, si Vice President Leni Robredo, nag-i-specify siya. Hindi naman masama yun eh. Vice President ka eh. Kung concern ka sa bansa mo, kahit hindi ka public official, magsasuggest ka. Hindi ba? Katulad natin. Yun ang tinatawag na constructive criticism. Kahit na bumabatikos ka, dapat nagbibigay ka ng suggestion na maganda. Hindi yung makapagbigay ka lang ng suggestion kahit mali. Sa atin yung ikabubuti. Katulad nito, yun din ang gusto mangyari ni Vice President Leni Robredo. At tayo, ganun din. Ang gusto nga natin, magtagumpay sila. Sino ba may ayaw magtagumpay ang administrasyon? Kahit anong administrasyon. Siyempre, gusto natin lahat magtagumpay. Kung ang ginagawa ng administrasyon ay para sa kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Hindi ba? Kaya walang pagtatalo ron, mga kaibigan. Pero, siyempre, lahat naman ang gagawin ni Vice President Leni Robredo, sa umpisa pa lang sinasabi na natin yan, mga kaibigan. Di ba, naipayo ko pa nga doon sa tao niya, nakaharap namin minsan sa almusal, sa breakfast kay Mayor Lim. Ano sabi ko sa kanila? Ang ikinampanya ko, ito, after election ito, si Duterte tsaka si Robredo sa aking programa. Pinakilala ako ni Mayor Lim doon sa kanya, sa political affairs sa officer ni Vice President Robredo. Ang sabi ko agad doon sa tao niya, pagandaan nyo yung gagawin ng mga troll, mga paninirang gagawin labang kay Vice President Robredo. Nagkatotoo mga kaibigan Ngayon, kasi nga, ayaw nilang si Vice President Leni Robredo. Meron silang gusto maging Vice President, hindi naman nanalo. Hindi naman pwede yun, di ba? Pagkatapos itong mga gago na kinuha ni Bongbong Marcos na kumampanya para sa kanya, yung kanyang, sila Jonathan de la Cruz. Di ba yan ang mga ginamit ni Bongbong Marcos sa kanyang kampanya? Dapat yan ang murahin ni Bongbong Marcos Bakit? Sila yung nagpatakbo ng kampanya
Ano kasalanan ni Vice President Leni Robredo sa kampanya nyo? Di ba? Hindi ka nanalo. Ano ang problema nyo kay Vice President Leni Robredo? Ano yan? Pag hindi ka nanalo, masama yung nanalo. Abay, katarantaduhan yan. Kung talagang eleksyon ang pagbabasihan natin. Kaya nga sinasabi natin, dapat sa rule of law tayong lahat. Huwag tayong liliis doon. Kaya ayaw natin yung nanalo, kaya gusto natin, dapat kilalanin natin. Hindi ba? Bakit? Sa lahat ba ng bansa ang nananalo gusto ng lahat ng tao. Katulad ngayon sa Amerika, tignan ninyo. Yan ang nauuso ngayon Yung nanalo ron, pinagsasabuatanan ng mga natalo, mga kaibigan, para hindi magtagumpay. Ganun din ang nangyayari dito sa atin, mga kaibigan. Hanggang ngayon, hindi matanggap. Tumakbo ka na lang ulit, di ba? Pwede ka naman kumandidato Wala naman pumipigil na tumakbo ka ulit. Kaya ano pa gusto mong takbuhin, di ba? Presidente. Pagka natalo ka, huwag kang magrereklamo, di ba? O kaya, magreklamo ka, pagka yung reklamo mo, hindi nagtagumpay, aminin mo, tanggapin mo yung katotohanan. Wala kang ibang dapat sisihin, kundi mga kasama mo. Mga loko-loko Nakita mo ginagawa? Nung hindi nanalo yung kliyente nila para hindi sila ang masisi, ang pinagbibintangan ng daya raw si Vice President Leni Robredo, bintang lang yun. Wala naman sila ebidensya. Katunayan meron silang protesta sa batas. Pwede naman yun di ba? Nasa batas naman yung pagprotesta. Hindi naman nanalo sila sa protesta. Binilang ang balota. Yung sinasabi nilang lugar na dinaya sila, napatunayang hindi totoo. Lumamang pa. Nadagdagan pa yung lamang ni Vice President Leni Robredo doon sa sinasabi nila. Mga kaibigan, di ba? Para hindi magalit doon sa mga tao niya. Naguhugas bayag. Itong mga taong ito, sila may kasalanan Katunayan mga walang yayan di ba? Kumukuha ka kasi ng taong walang ya. Kaya talo. Tapos isisi nyo sa iba. Sasabihin mo, ng daya. Bakit nagprotesta, hindi naman totoo yung sinasabi ninyo? At saka sasabihin mo, ng daya si Robredo. Paano niya ginawa pandaraya, Aber? Paano? Sige nga. Ito mga gunggong, di ba? Na sausaw. Tanga naman, mga wala namang alam. Di ba? Isasabihin mo, dinaya ni Robredo eleksyon. Paano niya dinaya? Aber, sige nga. Tanong, siya ba bumilang ng balota? Hindi naman siya, di ba? Comelec. Siya ba may kapangyarihan na baguhin ang resulta ng eleksyon? May kapangyarihan ba siyang gawin yun? Nung tumakbo siyang Vice President, nasa kapangyarihan ba siya para gawin niya yun? Wala naman Di ba? Mga kaibigan, kung meron ng daya, ang paniwala ninyo pa rin hanggang ngayon, daya pa rin, yung Comelec ang puntahan nyo, sunugin nyo. Di ba? Man yung palabasin yung mga tao ron. Sunugin nyo silang lahat. Wala mga kaibigan Hanggang daldalan lang ngayon, si Vice President Leni Robredo naniniwala na siya ay may karapatan na magmungkahi kahit na siya ay hindi isang elected official. Mga kaibigan. Tama naman yun. Kasi mga gago nga ito Tingnan ninyo si Gadon, puro kahihiyan. Mga kaibigan. Kamakailan lang ibinasura na naman ng Korte Suprema yung pinakahuling hirit niya. Humirit pa pala yan Humihirit siya na
ipalabas yun daw salin nitong si Associate Justice Marvic Leonen. O ako nung panahon ni Erap, binabanatan ko to, si Marvic Leonen. Nung tatakbo si Erap. Kasi tinagalan niya eh. Tinengga niya yung kaso eh. Di ba? Yung desisyon. O mga pinatagal nila. Ngayon, ito si Gadon, hinihiling nila nitong si Solicitor General Kalida. Lagi magkasabwat to eh. Kay Sereno, ganyan din ginawa nila eh. Namihasa naman si Gadon. Akala niya araw-araw Pasko, mga kaibigan. So, humirit. Nag-request sila na ilabas daw ang kopya, bigyan daw sila ng kopya nung Statement of Assets, Liabilities and Net Worth, salin ni Associate Justice Marvic Leonen. Kasi may plano sila. Ang plano pala nila, kaya sila humingi ng salin, papailan nila ng co-warranto si Justice Leonen. Para yung katulad kay Sereno, matanggal. Eto, tinan ninyo kundi gagot kalahati itong mga to. Hindi magaling to eh. Nagyayabang lang ito, daldal. Pag ang abogado madaldal, huwag kayong maniwala. Tandaan niyo yan. Nakita naman ninyo si Topacio, di ba? Madaldal. Si Roque, parang puwit ng baboy yan, di ba? Ang bunganga niyan, tsaka si Panelo, puwit ng manok. Mga kaibigan, huwag kayong maniwala. Sa pagkaganyan ng abogado, huwag niyong paniniwalaan. Etong sinasabi ni Gadon, itong binabalak nila, mga kaibigan, labang kay Leonen, yun nga kasi si Leonen, na-appoint yan nung nakaraang administrasyon. Di ba? Kaya gusto nila matanggal dahil overwhelming majority ngayon sa Supreme Court, dalawa na lang yata ang hindi appointed sa nakaraang administrasyon eh. Lahat na ngayon appointed na ni Presidente Duterte. Kung hindi tanga itong mga ito, gusto nyo pala yan eh. Wala nang matira, gusto nyo kayo na lang ang paniniwalaan. At ang gusto ninyo, pati ang Korte Suprema kailangan maging Dutertaning. Ni Digong nyo. Magpaila lang kayo ng batas. Katulad niyan, yung kay Vice President Leni Robredo, gusto nila wag magbibigay, wag magsasalita. Kahit magmungkahi sa ikabubuti ng bayan. Kahit sa ikabubuti ng bayan, wag ka magsalita. Yun ang gusto nila. Ito rin. Pagka hindi ka kasang-ayon at hindi ka supporter ni Digong nyo, mga kaibigan, pagbabalakan ka. Di ba? Gusto, matanggal ka sa pwesto, mga kaibigan. Kundi mga bobo at kalahati ito. Katulad si Gadon, di ba? Nakakaya yung sa Ninoy Aquino International Airport. Gusto niya ideklara ng Korte Suprema na yun walang bisa raw yung batas na nagpapangalan ng airport sa pangalan ni dating Senador Benigno Aquino. May batas yun eh. Matagal na yung batas na yun eh. Mga kaibigan eh. Kundi tanga ito ayon din sa rules, mga kaibigan, kung rules ito o batas ito, yung co-warranto na sinasabi nila, yan pala, pwede mo lang i-file yan within 1 year. Pagkatapos na ang isang opisyal ng gobyerno o sa Supreme Court ay naitalaga sa pwesto. Meron ka lang 1 taon. Kung lagpas na ro, wala na yung co-warranto na yun.
Ha? Mga kaibigan. Ngayon, ang pinakamaganda niyan, kung di bobot kalahati itong mga ito, pumunta kayo sa Congress. Di ba? Sabi ko nga, di ba doon sa kaso ng airport na pinipetisyon niya, maibalik sa pangalang Manila International Airport. Batas yun eh. Ang pwede lang makapagpabago ron, kung gusto mong tanggalin ang pangalan ni Ninoy Aquino, isang batas ulit na magpapawalang bisa dun sa batas na yun. Di ba? At pagkatapos ay ibinabalik na sa pangalang Manila International Airport. Batas yun, legislation. Legislation yung pagpapangalan sa mga lugar dito sa Pilipinas. Ultimo mga kalye, batas yan eh. Mga kaibigan. So dapat ang batas din na umiiral. Kung gusto mong mapawalang bisa yung batas, kailangan magpasa ng panibagong batas na nagpapawalang bisa sa isang dating batas. Ganun o yun eh. Mga kaibigan. Bakit diyan ka pupunta sa Korte Suprema? Paano? Kinakapitalize nila. Majority naman ito eh. Appointee naman ito ni presidente natin eh. Di ba? Dito tayo nagsisip-sip eh. Mga kaibigan eh. Para walang maging sagabal sa katarantaduhan, lahat ng katarantaduhan, mga pagnanakaw, kailangan italaga mo talaga lahat ng appointee, ikaw magtatalaga. Bakit? Para maging proteksyon. Sipin mo, Supreme Court tsaka lahat ng gobyerno ginagamit, pati AFP, sa proteksyon niya. Pati China, mga kaibigan. Siyempre, kung appointed na nila lahat yan, lahat ng gusto nilang mangyari, pwede nang magawa. Kung hindi pa nga lahat nagagawa na nila di ba? Katulad yung pagpasok dito ng mga inchik. Ngayon pati yung ating yung headquarters ng Armed Forces of the Philippines, ang lahat ng mga kampo ng AFP ay pagtatayuan ng mga cell sites, communication towers na gagamitin ng inchik. Isipin mo, wala raw, sabi nung spokesman ng military. Ako, naniniwala na ako, alam niyo ba, nung isang taon, may nagsabi sa akin Sabi ko, paano yan kung may kudeta? Sabi, hindi. Nababawan ako pagtatapat ko sa inyo. Naging mababaw sa akin ang dating. Nung sinabi sa akin nung isang sip-sip buto kay Duterte, mga kaibigan. Ang sabi niya, lahat daw yung mga general na yan, merong nakabantay na death squad, mga kaibigan. Kaya hindi raw makakapalag yung mga yan. At saka yan ay binigyan na ng pera. Nabababawan ako doon sa sabi niyo sa akin nung nakaraang taon. Pero ngayon, unti-unti na akong naniniwala na may katotohanan Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi nga sa inyo, ito si Soto naman Ilang taon na ho yan? Malapit na mag-80 yan Di ba? Isipin mo, na ano raw siya natulala nung hindi makasama sa kakasuhan sa PhilHealth scam itong si Duque, mga kaibigan. Ilang taon ka na ba? Di ba may kasabihan yung edad mong yan hanggang ngayon naniniwala ka pa sa Encantada? Kami nga
nag-uumpisa pa lang yan, ano sabi natin? Huwag kayong maniniwala dyan. Di ba? Sinabi na natin eh. Hindi ko mo senador ka. Mga kaibigan, alam mo lahat, di ba? Nagpapagamit kasi kayo eh. Katunayan yung Roas Boulevard, yung pagtambak ng Dolomite dyan, hindi naman ninyo mapaimbestigahan eh. Bakit? Meron na ba kayo? Di ba? Nagkaroon ba kayo? O magkakaroon pa lang doon kay Dennis Uy. Ang sabi ng Korte Suprema naman, dito ho sa pagkakabasura noong pong pinipetisyon nito si Gadon tsaka ng Solicitor General, I would like to confirm that the Supreme Court in today's en banc session unanimously resolved to deny the request of the Office of the Solicitor General and Attorney Lorenzo Gadon for copies of the SALN of and other information pertaining to Supreme Court Associate Justice Mario Victor F. Leonen. Yan ang sabi ho nung Public Information Chief ng Korte Suprema na si Attorney Brian Kit Hosaka. Mga kaibigan, ang co-warranto ay, sabi ho, a co-warranto is a challenge to an official's qualification. Isang paghamon sa kwalifikasyon. Ang katumbas na ibig sabihin ng co-warranto, paghamon sa kwalifikasyon ng isang opisyal for a particular position. Sa Section 11 of Rule 77 of the Rules of Court, sa Korte ito, nasasaad po dito the action of filing ibig yung tinutukoy na action yung pagsasampa ng co-warranto petition shall commence within 1 year of the person taking office. Yun yung binabanggit natin kanina. 1 taon lang ang bisa eh. Matatapos ang pagkakataon na makapaghain ka ng co-warranto petition sa loob lamang ng 1 taon. Ibig sabihin kailan pa na nakaupo dyan si Justice Leonen? Matagal na mga kaibigan pero pwede silang maipa-impeach. Mga kaibigan, ito sabi ni Leonen doon sa petition laban sa kanya, we render this court subservient to an aggressive Solicitor General. We render those who present dissenting opinions unnecessarily vulnerable to powerful interests. Mga kaibigan, yan ang sabi ni Leonen doon sa kanya palang dissenting opinion, hindi pala ito sa kanyang co-warranto. Sa co-warrantong inihain noon labang kay Sereno. Ang ibig sabihin noon, bakit tayo papayag maging sunod-sunuran sa mga sa powerful interest? Mga kaibigan, tsaka dun sa aggressive Solicitor General. Makatwid, nung kay Sereno, siya po dissenting opinion si noon. Hindi siya bumoto. Bumoto siya laban sa laban doon sa pagpapatalsik kay dating Chief Justice
Maria Lourdes Sereno. Sa atin, mga kaibigan, kung talagang ang pinupuntirian nyo yung hindi in-appoint ngayon di ba? Yung in-appoint ng dating administrasyon, mga kaibigan. Pero yung mga magnanakaw na dating in-appoint sa dating administrasyon, nandyan din Kasama rin nyo Diyan sa mga pinagsisipsipan nyo ngayon. Meron din dyan Di ba? Ang dami. Hindi lang iilan. Mga kaibigan. Ito namang ombudsman. Mga kaibigan, sinabi na doon sa investigasyon na bakit daw hindi kasuhan o kasuhan dapat ng Commission on Audit yung DBM, Department of Budget and Mismanagement, dahil doon sa hindi pagpapalabas ng 173 million. Ito'y kasama sa sa pondo na iginawad sa COA. Mga kaibigan, allotted yung budget na yan sa annual budget ng gobyerno. Pero hindi inipit ng DBM. Bakit? Kasi siguro dahil dun sa paglalabas nila ng mga audit, di ba? Marami silang pinaparang mga project, di ba? Nabubuko yung mga ninanakaw na pondo sa gobyerno. Katulad sa PCO, daming pera dyan. Ang ninakaw dyan mga kaibigan, kulang sa 1 bilyon saan napunta yan? Martin Andanar. Dahil tatakbo raw senador itong kumag na ito Sino ba yan, mga kaibigan? Ngayon, nagtataka naman tayo dito sa ombudsman. Bakit mo pa sasabihin sa Commission on Audit yun? Nakasuhan. Kayo itong dapat magkaso di ba meron kayong motu proprio power ang ombudsman? On its own ay pwede kayong mag-imbestiga o mag-initiate ng kaso laban sa kanino mang tiwali, mga magnanakaw sa ating pamahalaan. Pero wala na po tayong oras, mga kaibigan. Bukas po tayo babalik sa regular nating oras na 2 oras sapagkat kailangan natin magpahinga. Meron na naman tayo mahalagang okasyon bukas pagpaumanhin ninyo. Bukas na ng gabi tayo magsisimula ng ating pong regular na 2 hours program. At nagpapaalam na ho kami. Maraming salamat. Hanggang bukas pong muli. Magbabalik ang Lapid Fire. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo.
bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit mang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na